Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong mga Duterte, no? Naaagaw na po nila ang spotlight sa ating gobyernong Marcos, no? Nandiyan ang kanilang patuloy na maisog-isog rally. Nandoon yung 8 million na langgam at ipis combined, yung sa Kojic na kulto ng mga demonyo at yung nagtatagong Son of God sa ilalim ng lupa. Mali yata ang pinuntahan nung appointed Son of God. Imbis na paangat, pababa. Ay baka nandoon yung kanyang tahanan nga naman. Baka gusto niyang pumunta doon sa totoo niyang ama. Sino? Di si Satanas. Saka yung sa mga pambubuli, pangbabalahura ng mga tsekwa. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa pamamagitan po ng super stickers, super chats, and super thanks. At kanina po sa ating live stream, nag-share po sila Ines Galsote, si Ate Beth M, at si Miyu. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan at kababayan na walang sawang sumusuporta sa ating channel at patuloy na nagsishare ng kanilang blessings, no? Ganon din sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo, no? Maski na yung live stream natin parang nagkwekwentuhan lang tayo. Hindi tulad nung iba na may ginagamit silang mga third-party application o software. May pinapakitang mga article. Wala po tayo nun, no? Kasi ayaw nating makaistorbo sa mga taong natutulog. Wala, ordinaryo lang po tayo. Kailangan naman nating respetuhin yung mga kasambahay natin. Pero siguro kung papayagan tayo, makagamit tayo ng mga third-party app, no? Para naman maganda-ganda. Okay, so hindi na po kayo maisa-isa lahat. Shout out po sa inyo and may God bless you all. Sa mga magbo-birthday, no, nandiyan na malapit-lapit na si Ate Beth M, si Ines Galsote na sabi nila mga nasa line 60s na sila, no? Na long life, no? May God bless you all and may God gives the desires of your heart. Okay, eto po ang una nating pag-uusapan mga kababayan, isisingit natin ang inyong favorite actor. Ay, mali pala. Hindi na pala actor ito. Congressman na po, napakagwapo nito, no? Ayan po, si si Congressman Richard Richard Gutierrez tuloy. Sorry. Richard Gomez, nahihilo ako Kasi po naging controversial po siya, nabatikos po siya, naitapik din natin to sa isa nating LS, pinahapyawan natin. Kasi po diyan sa kanyang sinabi, no? Mukhang siguro ito naglilintaya siya. Bakit kasi hindi i-open yung bus lane ng EDSA kaysa naman matraffic tayo ng matraffic? Wala naman sigurong dumadaan. Bakit hindi buksan, no? Diyan po siya po ay umani ng batikos, no? Hindi po maganda, no? Wala pong kumampi sa kanya, no? Nabatikos patuloy yung kalagayan niya sa buhay. No, na siyempre ang nagbigay ng mga batikos ay yung mga tulad nating sumasakay sa public utility vehicles. Yung nag-aantay ng ilang oras sa bus, dikit-dikit kayo, yung mga pawis ninyo, utot ninyo, naghalo-halo na, samantalang siya komportable sa kanyang sasakyan. Hindi nga lang siya sanay na matraffic, no? Kasi nga, siyempre naman, may sarili kang sasakyan Kung gusto mo, Mr. Congressman Gomez, bili ka ng helicopter mo. Oo, kayang-kaya mo naman yan. Or better yet, kung ayaw mo umano sa Maynila, doon bumalik ka ng Ormoc. Di po ba mga kababayan? Wala po Ngayon, nagalit pa siya. Nag-ala Shiminet na po siya. Itong taong to, mayabang din to no? Anong sabi niya? Kasi sabi po nung mga writers,
dinilit niya na daw yung post na yan. O, binalikan niya yung mga writers. Anong sabi niya dito sa tabloid na Abante TNT? Richard Gomez, pinuna, ungas na writers, hindi raw binura post tungkol sa EDSA traffic. O, sabi niya yan ha. O, binweltahan ni late Representative Richard Gomez ang mga writer na nagsabing binura niya ang post niya tungkol sa traffic sa EDSA. Ayan, matatanggang tumanggap ng batikos. Ito. Okay? Hindi naman daw po niya binura. O, ayan ang sabi niya, o, tignan ninyo. Paki-check nga kung deleted yung post ko. Pakisabi sa mga ungas na writers, tingin-tingin din kung may time. O, ayan daw po. O, sige. Kayong mga writers na nagsabing tinanggal niya, ungas daw kayo. O, yan po ang inyong mga representante. May mga representante tayo, may vice president kayo, at ilang senador na walang decorum, na walang good manners and right conduct. Ayan, ungas. Yan po ang ine-example ng ating mga opisyal ng gobyerno, kaya gagayahin ng mga kabataan, lalo na ng mga paslit. Classic example, ang mga ito tulad ni Shiminet, si Richard Gomez, si Mr. Wonderful Tonight, mga good example po sila ng kabataan. So, yan po ang mga nailuklok nyo eh. Ngayon, ito namang si Chel Jokno, siyempre tatakbong senador, epal. O may sinabi po siya. Siyempre, kaagatin lahat yan ng mga kandidato, sasawsawan nila ang issue. Ang mga kalsada natin ay para sa lahat ng tao, hindi lang para sa may sasakyan. Kailangan natin ng epektibong public transport na nirirespeto ang dignidad ng mga commuter. Ang solusyon, dapat sistematiko at makakatulong sa nakakarami, hindi lang dagdag na space para sa kotse. O bala ka sa buhay mo. Bakit hindi mo yan sinabi sa panahon ng mga amo mo? Pare-pareho lang kayo. Epaltiko, trapo. O, ayan lang po ang masasabi ko, mga kababayan. No? Sasawsawan niya yan. No? Sino pang sasawsaw kay Richard Gomez na Shiminet din? Ha? Na wala ring decorum, bastos din. No? Galit na galit sa mga writers, walang respeto. Hindi naman siya sinabihan ng mga writers na ungas. Siya lang. O, feeling niya, napakatalino niya na po, napakagaling niya na. No? Ito, yung mga walang respeto rin po. Palibasa, sila po ay mga congressman, mga opisyal ng ating bansa. Lahat sila tatamaan dito. Magalit ka na, Mr. Gomez. Pero hindi po maganda yung ipinakita mong asal. Mas kinagalit na galit ka sa mga writer. Since ikaw ay opisyal ng bayan, dapat nagpakita po kayo ng GMRC. Huwag kang tumulad dito. Kasi ito, no, maling halimbawa na ito sa mga kabataan eh. Tapos sasama ka pa. Eh si Mr. Wonderful Tonight na nga, bastos na. Ikaw sasama ka pa. Eh dapat matuto ka naman kay Mr. Wonderful Tonight, no? Kagalang-galang naman si Madam Lucy pagkatapos ikaw Richard. Di sana hindi ka na lang nagsalita. Sabi mo lang, ay hindi po na-delete, nandun pa po. Hindi ko po dinidelete, pinaninindigan ko po yun. O di ganon, wala na yung salitang ungas. O ngayon, lalo kang target ka ngayon ng media. Sa bagay, maganda rin yan. Good or bad publicity is still publicity. Ayun, palakpakan mga kababayan. Ang galing. Ay, hindi ko nakuha yun ha. Goma, hindi ko nakuha yun. Na? Intentional ang tawag doon. Sige, para maging controversial ako. I will say this. Di ba Ilora? So, kasi Ilora, pag gusto niya maging controversial, o magpapalab scam na naman yan. Galit na siguro tong si Ilora sa akin. Gago to ah. Itong, mukhang talaga tong si Tokis ah. Lagi akong pinag-tripan. Isumbong ko nga ito. Kanina mo naman ako susumbong. Doon sa mga nanglang scam. Ay, kay Dugong. Wala na si Dugong, Inday. Nahuli na ng mga chikwa. Si Lora na naman ang pinagtripan. Walang magawa talaga. Eh, sino pa ba? Eh, si Mio. Wala yun, tulog yun.
Nasa trabaho si Mio, Elora. Alas 12 sa Pilipinas. Alauna sa Japan. Nagtratrabaho yun. Si Maritel, tulog yun. Gala sa LS ng gabi yun. Wak-wak yan si Maritel. Kaya ikaw lang ang gising. Di ba? Ay, nako. Hindi, biruan lang po yan. Alam, hindi mapipikon yan si Elora. Oo, napakabait na bata niyan. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Tingnan mo si Carcleia. Akala mo si Carcleia, madre, o napakabait. Di ba? Ba't nandiyan mo siya? Lalong magagalit si Carcleia nito sa akin. Siya rin din, nasama din sa biruan. Di ba? Labas na tayo dyan, mga kababayan. Nag-segue lang tayo ng tawa. Kasi after that, ayan na. No? Medyo maaalta presyon tayo. Bakit? Tingnan nyo yung quote card na lang muna tayo lahat, ha? Para mabilis. Ayan, tingnan ninyo. Ex-President Duterte urged to run as Sara's Vice President in 2028. Yes! Yes! Duterte! Yes! Palakpakan, ito ng pinaka-aantay natin, mga kababayan. Lalong magniningning ang Pilipinas, no? Tayo'y uunlad na. Makakabayad din tayo ng utang sa sa World Bank kung saan tayo nagkakautang. Mai-improve ang ating technology. Gaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Magji-jet ski lahat tayo sa West Philippine Sea. Ha? Tatapusin ko ang drugs. Ano pa? Magsusulat tayo ng maraming libro. Kaibigan, version 1 to 100. Ito na ang golden years ng Pilipino. 2028. Magiging malago ang ating ekonomiya. Palakpakan kayo, mga kababayan. Sige, huwag kayong titigil. Para kayong kulto ni Kiboloy. Maski na wala nagsasalita, pumapalakpak. Diba? Ang ganda. Tiyak, magbubunyi ang mga Duterte. Tapos, iangat nyo yung middle finger nyo. Di ba, Elora? Sabay buka ng middle finger. Ayan na. Duterte. Double dirty. Lalong dudumi ang Pilipinas. Baka mas marami ang tutumba. Maraming mai-EJK. Baka hindi na double barrel. Baka triple barrel na. Ayan, ganun po, no? Bakit? Inaasahan nila yan eh. Sino ba nagsabi niyan? Quote card again, impact leadership. Si Salvador Botiking Panelo. Ayan. Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor. Kailangan mo ang Davao. Para namang hindi nila pinaghaharian ng Davao. Ibig sabihin, kailangan mo ang Davao? Buong Davao region. Ayun naman pala. Baka nga naman, oo. Kasi Davao City lang sila. I got it. Sige. Tumakbo kang mayor. So, sa 2025, siya ang mayor. Okay, 3 years after that, ilang taon na siya? 83. Tatakbo siyang vice-presidente ng anak niyang si Shiminette. Okay. Salvador Botiking Panelo. Shiminette, like what I'm gonna tell you. Shiminette, you don't like what I'm gonna say. Pag Duterte, sigurado yan ha. Huwag nyong i-delete itong quote card na to hanggang dumating tayo ng 2028 ha. Impact leadership. Itabi nyo ha. Kasi binitawang salita ito ni Botiking Panelo. Ano sabi niya? Sigurado yan. It's an affirmative.
Walang ano yan, walang kasinungalingan, walang paghahalong biro, walang alinlangan. Sigurado yan, babalik sa inyo lahat ng bumaliktad kasi napakalakas ninyo. Ayun. Kailangan natin ng isang Duterte, hindi lang 6 na taon, kahit 5 taon ibigay mo sa kanya. Ayun naman pala, akala ko ba Panelo ayaw mo ng diktador? Di ba anti-Marcos ka? Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay nila? Oh, ayaw ko na magmura mga kababayan, nakakasawa na. Baka hindi na ako papasukin sa langit. Kahit 15 taon pa daw, tangina. Ay, sabi ko, ayaw kong magmura. Ayun, lumabas na lang bigla, Carclea. Di ba? Ayaw sa dictatorship. Pero ano ginagawa nyo? Ha? So, Duterte na lang lahat? Si Siminet na lang, oh. Sa palagay nyo, mangyayari yan? Ha? Mananalo sila sa 2028, mga Siminet? Dito na lang sa inaasal, no? At sinasalita ni Siminet, maski nga barangay kapitan, di siya mananalo eh. Pwede tanod. Pero yung barangay kapitan, the way she talk, the way yung attitude niya, na meron siyang narcissistic personality disorder, meron siyang IEPD, meron siyang antisocial personality disorder, and then you want her to become your president in 2028? Come on, dude! You are dreaming! Nagbabato lang ito ng naratiba para kunin ang loob ninyo. But, mga kababayan, the way na nangyayari ngayon, yung lumabas ang baho ni Digong, na siya po ay pro-China. Pro-China ang mag-amang ito. Ha? Nanaisin nyo, gaguhin ulit kayo ng China? Papapasukin niya ulit ang Pogo. Papapasukin niya ang mga kriminal, ibabalik niya sila Michael Yang, lahat ng kaso ng kaibigan nila, iwa-whitewash nila. Mawawala ang West Philippine Sea sa inyo. Paano ang mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? Kasi hindi sila apektado. Inuulit ko, ang layo ng Davao Region sa West Philippine Sea. Kaya wala silang pakialam. Tapos si Butiking Panelo, paniniwalaan ninyo? Sa palagay nyo, yung mga bumaliktad sa inyo, babalik? No! Nakita nila ang kagaguhan ni Digong, yung pangbabastos ni Digong, yung pagiging diktador ni Digong. Diba? Yun ngayon yung mga sumasama kay Duterte, wala bumabagsak Alam nila na itong si Digong ay K9 ng China. Ganun din ang mga anak niya. Tama mali mga kababayan. Tapos gusto nyong ibalik? Keep on dreaming, Salvador Panelo. Huwag kang magbato sa amin ng naratiba. Gago. Mamaya tignan nyo mga kababayan Ang kagaguhan pa nito, akala ko ba maisog kayo? Akala ko ba matapang si Digong? Mamaya makikita nyo mga kababayan tignan nito. Quote card ulit sa Impact Leadership Ibabalik nyo Duterte. Duterte sa 2028. Putangin na, kay Lenny na lang ako. Buti pa si Lenny, titindig yan sa West Philippine Sea. Si Antiveros, titindigan niya yung West Philippine Sea. Kinakatigan niya nga ang Pangulong Marcos, pati sa Pogo itong mga Duterte, ano ang sinabi? Senador yun. Mas mataas ba ang senador sa si presidente? Co-equal branch, pero sa hierarchy, makita mo, di ba, vice presidente bago mag-senador? Line of succession? Di ba? Si Ontiveros, minority black, pero
tinutuligsa niya ang Pogo. Hinahabol niya dahil sa krimen ng Pogo, hindi sa politika. Ha? Hindi kung sino man ang nagpapasok ng Pogo, but what are they after at is the criminal doings of Pogo. Lahat ng criminality, sexual abuse, money laundering, torture, human trafficking. Ano pa ang nasirang buhay ng mga magpapamilya? Ha? Yung mga turista, akala nila magtuturista, yung pala naibenta na sila nung kaibigan nila sa Pogo. May nangyaring ganun eh. Kala niya yung kaibigan niya, yung pala naibenta siya sa Pogo. Tapos pinapalo siya pag hindi siya makapag-deliver. Human trafficking. Inosente lang, kala niya magtuturis lang. Nabasa ko po eh. O ngayon, gagawin yung Duterte? Gago kayo. O sige, kayo lang. Ha? Mga Marcos loyalist, supporter. Susuportahan nyo ang Duterte? Tapos balahurain, pagsabihan ng masasama ang Pangulong Marcos. Sabihing adik, bangag, kung ano-ano pa. Ano, tanga at bingi ba kayo? Bulag ba kayo? Pinagsasabihang walang weak president? Nagpupulburon na wala naman silang mapakitang ebidensya tapos susuportahan nyo sa 2028 o sa 2025? Gago na lang kayo. 'Di ba? Kung ganun na magiging attitude ninyo, ano kayo? 'Di ba? Suportahan nyo yung alam nyong hindi manggagago, yung hindi tutulad na magiging Manchurian candidate ng China. 'Di ba? Tingnan yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ha? Inaagaw lahat. Kasi nga yung kayamanan ng West Philippine Sea, akala ni Digong tubig lang, bato lang, na lilitaw pag low tide, mawawala pag high tide, walang silbi. Pero hindi niya alam, meron palang kayamanan dyan. O di kaya alam niya, nagtanga-tangahan lang siya, yumuko siya kay Xi Jinping. Alam niya eh. Kasi di ba sinabi niya yan? Sinabi niya kay Xi Jinping, magsisimula akong maghukay ng langis dyan. Ano ang sabi ni Xi Jinping? Huwag mong gawin, magkagulo tayo. Sa mismong bunganga ni Digong yan. O ngayon, kung matapang siya, ba't hindi niya panindigan yung gusto niyang gawin? Wala kang paninindigan, Digong. Kunwari lang may prinsipyo kayo, pero hindi. Sinabi lang sa'yo ni Xi Jinping, huwag mong gawin yan, magkagulo tayo. O ngayon, ginagawa ng Pangulo yung hindi mo nagawa, gago. Diba? Talagang binabantayan. Ha? Ano pa? Pinapaunlad yung Pag-asa Island. Ano pa? O malay nyo, nagtatayo na ng mga istruktura sa ating mga isla. Malay natin, maghuhukay na dahil mauubos na ang malampaya. Hindi nagawa ni Digong yan. Ano ang sabi ni General ba si Asurin, ay si Kirubin? Napabayaan ang West Philippine Sea kasi dati siyang nasa Westcom. Pinabayaan ninyo eh. Gloria, Panot, ikaw Digong, how many years? Ha? 10 years plus 6 plus 6, that's 22 years. 22 years nakapag-build ng mga istruktura ang mga Chekwa doon sa ninakaw nilang mga islands. Tapos gusto nyo Duterte? Ay, hindi pwede. Kung pwede lang tumakbo si Sandro Marcos, saka si Martin, pwede na ako dun. O kaya, sige po, pagtyagaan na natin. Baslong na, didepensa sa atin. Diba? Sobra kayo eh. Kung Martin Gibo, di na suportahan natin. Sila ang sa ating West Philippine Sea. Erwin Tulfo. Yan ang mga talagang matatapang. Pero itong mag-amang ito, na hinayupak, anong sinabi niya sa China? Bigay nyo na lang, tubig lang yan. Punutin ko pa yung arbitral ruling. Si Tamilmil, ayan, basahin nyo. Diba? On Chinese harassment in the West Philippine Sea, while silence on specific harassment issues may be perceived as lack of response, it is essential to recognize that such decisions are made following established mandates and particular... Gago!
isipin mo na lang na ikaw ay isang Filipino citizen. Yung ordinaryong Filipino citizen nga, mangingisda, nagsasalita about their aggression. Ikaw pa kaya? Yung mga ibang agency nga, hindi naman sila DFA, hindi naman sila DND, pero nagsasalita. O senador, nagsasalita. Yung ibang congressman, nagsasalita, tapos ikaw mag-aantay ka ng agency. Ayan ba ang presidenteng gusto nyo? Ibig sabihin, wala siya nito. Siminet niya Pusit na pusit. Ang laman ng utak niyan, burak. Pero pagdating kay Kibuloy na isang pugante, pinaghahanap ng batas, I vehemently condemn the gross abuse of police in the takeover of the Kojik compound. Diba? Makita nyo na. Ayan ba ang klase ng presidente na gusto ninyo? Tanga-tanga? Burak ang utak? Ganda lang ng mukhang ipapakita? Hindi natin kakailangan ng kagandahan. Ang pagmumukha, pero masama ang ugali. Demonyita, sabi nga ni Joel Chua, entitled above the law, beyond the reach of the Constitution. So ano yan? Diktador! Tapos ikaw, Panelo, didiktahan mo kami? No way! Hindi na mangyayari yan after all those na lumabas na baho ng Duterte. Pwede sa Davao kayo, pero sa national stage, nek-nek ninyo. Eto pa, mga kababayan, isasama na. Tapos na tayo sa mga quote card. Article tayo 3. Patunayan nyo kung gaano kagago si Digong. Kung ganun kagago ang tatay, malamang ganun din kagago ang mga anak. Kasi lahi niya yan. Tingnan nyo na lang ugali ni Siminet. Diba? Gumaganon-ganon. Ano ba mas maganda? Ito na, magagalit na naman sa akin yung mga taga-Lenlen. Hoy, mga gago, pinuri ko na nga yung nanay ninyo diba? Dala-dala ko pa siya. Hello daw, sabi ni Mama Lenlen. Wag niyong asarin si Tokes, mga gago kayong mga pinks. Wag daw kayong balat sibuyas, mga pinks. Sabi ko nga, kung si Lenlen na maging presidente, ano yan? Lenlen versus Siminet? Si Goku saka si Siminet? Kay Goku ako. Mas makapangyarihan si Goku yung gumaganon. Tama. Di ba? Ano gagawin ng ombudsman? Ay, ombudsman, kakampi ni Duterte yan si Martires Di ba? Martires ba o Martinez o whatever his name is? Ayan Graft charges filed versus Duque Lao over illegal COVID-19 fund transfer. Illegal daw yon. Gago ka, Duque. Ang tanong, sino ba nag-utos na i-transfer yung pera? Bakit si Duque lang at si Lao? Sino? Who authorized the transfer? Duque, magsalita ka na. 41 billion. Hindi na natin babasahin yan. Sino ba ang magpapile ng sa kanila ng charges? Di yung ombudsman. Yari kayo. No? Sabi daw ng ombudsman, si Duque daw, nako, yari ka, Duque, mag-spill the bean ka na. Ito daw ang sinabi. Ito na lang ang basahin natin. These actions, the government prosecutor said, disregarded the following laws and regulations. Nandyan. Procurement Act, revised implementing rules, yung IRR ng RA 9184, yung Government Procurement Reform Act. Ang dami. So, yan daw ang mga na-violate ninyo, Duque. Now, since nandiyan ka, yari ka, spill the bean. Sabihin mo na kung sinong nag-utos sa'yo. Ito lang sabi ni Duque. Graft charges ito It is unfair and the injustice hurts. But I have full trust and confidence that I will be able to prove my innocence before the Sandigan Bayan, a court of law that will clearly set the transfer of the funds by the DOH to PS-DBM at the time of National Public Health Emergency, blah blah blah, blah blah blah. Nanggaling daw yung transfer from DOH to PS-DBM, yung procurement service ng DBM.
Ang tanong, sino nag-utos sa'yo? May kapangyarihan ka bang mag-transfer ng funds? Sasabihin lang dyan, because of state of emergency, kaya ako nag-transfer. Allowed naman ako. E di patunayan mo. At sino ang nag-utos sa'yo? Care to spill the bean? O now, eto pa. O, di ba sabi niyo ang Presidente Duterte ninyong idiot, no, na nasinungaling, no, na magaling lang mag-joke-joke. O, Lenlen, pasok. O, buti nga sa'yo. O, sa Impact Leadership, mga kababayan, meron silang video kung paano balahurain ni Digong ang Mama Lenlen ninyo. O, sabi dito ha, sa Impact Leadership, how did Duterte treat Lenny? Former Duterte, presidente ninyong gago, repeatedly lash out at former Vice President Leni Robredo, even telling her, mamatay ka na, in one of his addresses to the nation during the pandemic. O nakita nyo yan? Buling-buli ang mamang kupal, ang anak ni Satanas. Ha? Buti niluwal pa to ng nanay niya, no? Sitong si Duterte, hindi na nahiya. Babae, pinapatulan. Eto ha? Pasensya naman. Okay? Kung makakarinig kayo ng foul language dito, itong mamang to ay ito ang original son of the devil. Na naging presidente ng bansa na puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Pero pagdating kay Mama Lenlen nila, naiyak nga daw siya. Naiiyak siya. Naiiyak siya. May music, mga kababayan. Baka di na natin isama, baka makopyright tayo. Kung gusto nyo, punta na lang kayo sa FB page ng Impact Leadership. Okay, tignan ninyo kung paano niya binalaura si Lenny. National interest ba yan during that time? Kababaeng tao, pinapatulan niya. O di ba? Palapatul siguro ayaw siyang pagbigyan ni Lenny. Manyakol ka kasi, Digong, ayaw pa aminin eh. Gusto mo lang, alam mo na, hindi ka type ni Lenny. Kailangan daw kasing mag-Viagra na lang. Diba? Eto tayo mga kababayan. Sabi nila, matapang daw si Digong eh. Matapang talaga. Enforcer nga yan eh. Oo. Kaya niyang mag-jet ski sa West Philippine Sea. Tingnan nyo tong balita sa Inquirer. Ex-President Duterte is keeping house probe into drug war, sabi nung kanyang butiking attorney o former spokesperson. Ha? Iniimbitahan ka sa house, yung pala, hindi, ayoko dyan, mag-skip ako, bahala kayo dyan. Di ba? Akala ko matapang. Nasaan tapang? Wala. Hanggang ganun lang, tapos gusto nyong maging vice presidente? Wala pala kayo eh. Diba? Tong sabi niya pa, tingnan mo. Sabi niya, paano naman ako punta doon? Yung congressional meeting, di naman tunay na hearing. They violate your rights. Yun naman pala eh. Kaya pala, siguro, walang nangyayaring hearing noon nung siya ang presidente. Ang tanong, pag ito dinala sa korte, pupunta ka? Hindi, may mga abogado naman ako dyan eh. Parang yung ginawa niya kay kay Castro, Castro. 'Di ba? Si Castro pumunta sa korte, siya, sino pinapunta niya? Mga abogado niya. Duwag. Ito pa sabi, you cannot even speak, and if you speak, they will stop you from speaking. That's useless. Di ako attend dyan. Wala, duwag ka. Duwag, si Rodrigo Duterte, duwag. Puro ka lang angas, walang talas. Nakuha nyo? Sige. Galit na siguro ang mga dutard sa akin. Elora? Eto ha. Labas tayo doon. Wala. So therefore, kung hindi siya mag-attend, yung K9 niya, yung aso niya, hindi rin mag-attend. Nandun lang sa tabi niya. Kasi sabi, hindi naman mag-attend ng boss ko. Hindi na rin ako mag-attend. Ako ang aso niyan eh. Kailangan kong himudin ng pet niyan eh. Hindi nakapaghugas maigi ng pet yan eh. Di ba? Pasensya naman sa mga kumakain ha. Eto ang patunay mga kababayan. Ha? Matapang ba siya talaga? Ha? Doon sa kanyang sinasabi niyang drug war niya dati. Ha? Itong article na to nasa Reuters.
no? October 21, 2021 isinulat itong article na ito. Ang article ay Philippines Duterte says he takes full responsibility for drug war. He takes full responsibility for drugs war. Ayun. Pare atang may mali sa nun ha? Sabi niya dito, if there is any person who is going to prison, it will be me. Ayun. Siya daw po I assume full responsibility. Bakit ngayon? Hindi ka pumunta sa Quadcom hearing. Sinasabi niya kasi hindi daw korte yun. Ngayon, kaya mo bang magpakulong pag yan dinala sa korte? O kaya sa ICC? Bakit nyo tinatakbuhan ng ICC? Bakit naggagalaiti ang puwet ni Bato pag naririnig niya nandyan na malapit na ang warrant of arrest? Sabi niya, hindi naman yung korte ng Pilipinas. Paano kung sabihin na diyan kami mag-imbestiga? O di kaya hayaan namin yung korte nyo mag-imbestiga, observer kami. Payag ba kayo? Di ba? Tapang-tapangan lang kayo. Sabi nga ni David yung sa Akbayan, puro ka lang angas, wala kang talas. Yun ang sabi niya sa anak mo, kaya mag-imply na rin sa'yo. Gago kayo no? Tapos sasabihin ni Panelo, Duterte, ang tagal na niyan. Alam nyo kung dapat ginawa nyo yan nung 2022. Para at least, bago mamatay si Digong, lahat ng kaso niya, namatay na rin sa kanya. Diba? Tama mali. Para at least, kahit papano, masishield nyo pa rin ang inyong mga kalokohan, dahil during that time, hindi namin alam yung mga pinaggagawa nyong kalokohan. Kung nakumbinsi mo yung anak mo na siya nang tumakbo, at ikaw ang magbisi o si Bongo, di sana wala kayong ganyan, di happy-happy pa rin tayo. Ang galing ni Sara. Ganito. Si Trillanes, wala yan. Sira ulo yan. Nag-ahanap lang ng kaso-kaso yan. Ganun pa rin ang sasabihin namin. Dahil nabulag kami nyo Diba? Pero ngayon, hindi po. Tama si Trillanes. Killer of men kayo. Ako na nagsabi nun, hindi si Trillanes. Graft and corrupt kayo. Mga mandarambong kayo. Niloko nyo lang ang taong bayan. Tapos, yung mga kulto ni Kibuloy, lokong-loko sa inyo. Yung ibang mga taga Davao City, lokong-loko sa inyo. Dahil ang ginagawa nyo, konting ayuda, maganda na kayo sa paningin ng tao. Mga gago. Ngayon, lumabas ang totoong ugali ni Siminet. Entitled, Above the Law, Beyond the Reach of the Constitution. She doesn't know how to respect his fellow government officials. Her attitude is so amazing. Why amazing? It's amazing because it's like in a sewer. Napakabaho. Hindi mo akalain na siya pala ay vice president, pero yung pinakita niyang ugali ay ugali ng isang babae, batang babaeng nagtatantrum na hindi nakuha ang gusto. Yan po yan. At the same time, mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta, nakalimutan kong sabihin sa LS kanina Kasi nandun ako kay Go Philippines, nagsalita si Marcoleta. Binabatikos niya yung mga kapwa niya mambabatas. Bakit daw? Ganun sila. Meron naman daw silang old tradition. It was written in the stone na pagdating sa mga ganyan, Office of the President, Office of the Vice President, they always do the easy way. Aprubahan ka agad ang ang budget. Kasi it is a long time tradition. At ang nagsabi pa niyan, si Sandro Marcos. Noong 2023 daw, tumayo siya doon at sinabi niya, it's been a long time tradition of this Congress that we pass the budget of this, di ba? Walang question. Ngayon, those traditions set in the stone can be changed. Tanggalin nyo na yung tradisyon nyo. Yung pala, dahil sa tradisyon ninyo, maraming nagiging magnanakaw. Ikaw ba, Marcoleta, papayagan mo na lang na palaging ganon? Ngayong may nakitang disallowance ang COA,
sisihin nyo yung may departamento na yun na binigyan ng disallowance because they did something na hindi nila mapaliwanag at ang pinag-uusapan natin dito ay milyon o bilyong piso. Hindi lang po ito tag-100, tag-50, 20 pesos o 10 piso, 5 piso, or 5. Ang ginastos niya ay milyon. Di ba? Tapos sasabihin mo na lang, it is a long time tradition of this Congress. Eh di questionin mo yung kapwa mo mambabatas. Di ba? O, kayo, loloklok nyo pa ba si Marcoleta bilang senator? Wag na. Hanggang party list na lang yan. Kasi sa party list madaling manalo, kaya dapat baguhin yung party list na yan. O di kaya better yet, i-abolish yan. Ayan ang dapat na i-constitutional amendment. Isama nyo sa constitutional amendment na you have to abolish the party list because it's a milking cow of those privileged, rich, and power-hungry. Daling manalo eh. Di ba? Ang isa lang naman totoong nagtatrabahong party list dyan, sa akin lang opinion ha, di yung party list nila Erwin Tulfo, ACT-CIS. O, pasensya naman yung iba, hindi ko kayo kilala eh. ACT-CIS lang alam ko. Ha? Wala nang iba. Okay? So, yan po. Kayo ba? Papayag na lang kayo na parliamentary courtesy na lang, it is set in the stone or written in the stone that we approve the budget of this and that? Ngayon may lumabas na kalokohan, so okay lang palang nakawin na lang yung milyon or bilyon, Marcoleta. Kaya pala, mga kababayan, ito lang, sa akin lang, gusto nyong yumaman bigla, yung hindi na kayo magninegosyo. Sa negosyo, talo kayo. Kung hindi mabenta yung negosyo nyo, talo kayo. O, alam nyo kung anong maganda? Dalawa lang yan. Dalawa lang. Hindi yung may minana kayong yaman, hindi yun. Once in a million din yun. Madali lang. Magpolitiko ka at magtayo ka ng sarili mong reliyon. Yaman ka. Tingnan mo si Kibuloy, yung mga kulto. O, di ba? Yumaman. Yung mga politiko, yumaman. Mag-congressman ka. Magbuo ka ng party list. Gumawa ka lang ng bylaws. Pasa mo sa legit. Sa COMELEC. Di ba? O di kaya, gawa mo ng paraan. Di ba, Elora, yung mga 10%, 20%, SOP. O, Mio. SOP. Sa gobyerno. Alam mo na yon, 'di ba? Maritel, John Rea Libet, alam mo yon, SOP. Yung anak ko gustong pumunta ng Disneyland sa Hong Kong. Kaso kulang pa yung ipon ko eh. Alam na, ganun. Gusto ni Mrs. mag-date night kami. 1 week kami dito eh. Baka may magagawa ka namang paraan dyan. Di ba ganon? SOP. Yung isa, yung kay tulad nung kay Kibuloy at mga katwa niyang mga kulto establishers. Tayo kayo ng sarili nyong simbahan. Ang mga Pilipino, marinig lang ang Hesukristo wala na nanginginig ng tumbong Pagpalain ka nawa ng poong may kapal, maniwala ka sa akin dahil ako ay kinausap ng poong may kapal na ikaw ay mabibless sa loob ng 7 araw, mabibless ka, tapos sa blessing mo magbigay ka ng 10 para sa akin para maibigay ko sa poong may kapal. Pag hindi ka nagbigay, tingnan nyo, may video may video. Sabi ni Kibuloy, pag hindi ka nagbigay ng 10 mo, ikaw ay makasalanan. May video po sa FB Hindi ko alam kung kailan ko nakakita Oo. Ginagamit niya pa yung libro ni Malakay. Yung 10% doon. Pero hindi niya naintindihan. Wala namang sinabi doon na pag hindi ka na nagbigay ng 10 mo, ikaw na ay makasalanan forever. Kaya yung mga uto-uto niyang mga miyembro, ayun, kada service may 10%. Biruin mo, siya lang ang yumaman. Tanong nyo pa kay Miss Arlene Stone. Pinanonood ko yung video niya kanina. Biruin mo, yung mga ibang tao doon binigay kay Kibuloy, binenta yung mga lupa para kay Kibuloy. Akala nila daw mag-a-apparition si Kibuloy bababa mula sa langit. Yung pala gawa lang ang puta.
Akala nung mga tao talagang totoong lalabas siya ng langit. Ngayon, naloko. Sino yumaman? Si Kibuloy, yung mga nagbenta ng lupa, wala na, mahirap na, wala na silang pangsaka. Yun yung mga tinatawag nyong nauto. Ha? Kasi si Kibuloy, ang dila niyan, dila ng demonyo, napakatamis. You will be enticed, you will be blinded, even your brain. Ay, Kibuloy lang, ang sakalam. Di ba, Mio? Huwag kang gaganon dun, Mio, ah. Matutulad ka kay Miss Arlene Stone. Kawawa ka daw, ah. Di ba? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.